Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa hindi natuloy na maisog rally sa Bustos, Bulacan. Okay, so inaabangan ng lahat yan na mapapakinggan na naman natin si PRRD, sina Attorney Vic Rodriguez, Attorney Glenn Chong at iba pang mga invited speakers. As early as February, ang mga organizers gumalaw na para matuloy yung maisog rally na yan. At sa kasamaang palad, wala na naman. Kansila dahil binarikadahan ng mga I don't know, kasama ba ang pulis, naglagay ng truck, hinarangan ng mga sakyanan, may mga parang guns, mga tao doon na inarmasan nila ng mga tubo, anumang mapamalo, mga sound system, hindi pinayagan na i-set up. Grabe, no? So, ano ang ibig sabihin nito? Ang administrasyong ito is talagang naprapraning na sa mga maisog rallies. Ginagawa ang lahat. Una, hindi binigyan ng permit, LGU. Diyan, nung nakakahanap ng private venue, dalawang venue na tinakot ang may-ari. Hindi natuloy. Ito, pangatlong private venue, pumayag yung may-ari, kaya lang ginipit pa rin, kaya hindi natuloy. Okay. Ulitin ko sinyalis ito ng pagkaduwag. Sinyalis ng insecurities. Ano na? Tatawag mo ba yan na kasamaan? Mas masahol pa sa martial law nung panahon ng Marcos Sr. Kasi sa martial law, panahon ni Marcos Sr., tandang-tanda ko na noon, may mga threat, may mga banta sa seguridad, national security. Kasi palakas na ng palakas yung New People's Army, student activist, violent rallies. May nasasaktan na. Sinabayan pa ng MNLF na secessionist movement sa Mindanao. Talagang grabe ng martial law. Kaya, ayun, nag-martial law at hindi ka basta-basta mag-rally nung panahon yun kasi may tunay na banta. Ngayon, yung mga maisog, nakailang maisog na. Dami na eh. Davao, Cebu, isama mo na doon sa Liwasang Bonifacio, sa Tagum, pang-lima na ito. Wala namang nangyayaring kaguluhan. Puros salitan man lang. So, dito mo makikita na ginagawa lahat ng administrasyong ito na pigilan nila magsalita yung mga leaders ng maisog rallies, lalo na si PRRD. So, bakit takot sila? Baka may tinatago. May ayaw nilang katotohanan na malantad. So, in the end, sa nakikita ko, mas pabor ito sa kampo ni PRRD, itong ginagawang panggigipit. At yung nanggigipit, itong administrasyon, napakahina yung may political strategy sila. Hindi sila visionary, hindi nila nakikita yung long-term effect. Ito, pinag-uusapan at ang end result nito, mas lalong maraming taong bayan na madismaya o magalit sa administrasyon ito. Okay, maalala ko yung
mayroong survey ng Pulse Asia ba yun? Tinanong yung mga respondents, saan sila sumusuporta? So, pro BBM, admin, pro Duterte, opposition, ibig sabihin yung kay Lenny, opposition. Nako, 31% lang ang pro BBM, 20% ang pro Duterte, 4% yung opposition, yung kay Lenny. So, yan, 31, 20, 51, plus 4, 55. Ibig sabihin, may 45 na neutral. Hindi maka Duterte, hindi maka Marcos, 45. Ito ngayon ang deciding factor, yung 45% na nagmamasid. So, itong nangyayari ngayon na ginigipit, tingin ko yung 45% na yan na neutral, unti-unti madidismaya kasi malalaman nila pinag-uusapan. Unti-unti magde-decide yan at papunta na dito sa kasi nagiging underdog na itong grupo ni PRRD kasi pinipersecute. Ganon tayong mga Pilipino. Kung sino yung underdog, sino yung inaapi, napupunta doon ang simpatya ng tao. Yan ang hindi nakikita ng administrasyong ito. Kaya yung political strategies nila, napakahina. Parang bata na. Pabayaan mo lang na magsalita. Salita man lang yan. Kaya lang, yun na nga. Yung mga salita, mabibigat. Katotohanan yung sinasabi. Kaya doon sila takot na marinig ng taong bayan ang mga ibubulgar na katotohanan. So, in the end, nakikita ko nito is lalong yung mga susunod na surveys lalong dadami ang makisimpatya sa kampo ni PRRD at mabawasan ang suporta ng administrasyon ito. Ano ba yung pinaka-latest na research? Yung Ocolom Research and Analytics. Ang Pangulong Marcos Jr. nakakuha ng pinakamababa na satisfaction rating mula nung umupo siya. 49% na lang. Okay? Nagsimula siya nung kaupo niya dahil maganda naman ang ginagawa niya nung una. 75? Basta. Excellent. Excellent ang satisfaction rating niya nung una. Kaya lang, nung mayroon ng pumapel, yun. Ako naniniwala kung ang Pangulong Marcos lang ang nasusunod, gusto niya ng kabutihan ng Pilipino. Kasi naniniwala pa rin ako yung dugong Marcos Sr. na nasa kanya. Kaya maganda nung umpisa. Kaya lang yung nakialam. Yan. May mga nakikialam na hindi niya kayang magsabi ng no. Yes lang ng yes. Ito na. Pababa ng pababa. Parang spaghetti pababa. 49%. Wala na. Parang bad na yan. Hindi na Kasi darating ang panahon pag hindi sila magbago ng strategy, gipitin nila ng gipitin yung maisog rally, wala. So, yan. Don't know kung mag-attempt pa ba ang organizers na ituloy sa Bulacan para hindi sila magsilbi. May nabasa akong comment na sa Ilocos Norte daw. Kasi ang governor doon anak ni Senator Amy. So, sana kasi nandyan si Senator Amy, kakampi na ng mga Duterte. Ito ang abangan natin. Maisog rally sa mismong probinsya ng presidente. Yan na ang very exciting kasi labanan na ng magkapatid.
Ano kayang gagawin ng PBBM admin? Lugar nila yan. Kaya lang, ang gobernador, anak ni Senator Amy. Kung bigyan ng permit, anong panggigipit? Nako, sa mga comments na babasa ko, dumarami na ang mga Ilocano na nadidismaya sa administrasyon ni PBBM. Although marami-rami pa rin ang supporters nila sa Ilocos Norte. Kaya lang, pag hindi sila magbago, darating ang panahon, wala na, mawawalan sila ng suporta kung tuloy-tuloy ang paggigipit nito. So, sa mga organizers ng Maisog Rallies, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Okay? Temporary setback lang yan. Ituloy nyo lang. Dahil in the end, mas kaawaan kayo ng taong bayan, mas marami ang susuporta sa ipinaglalaban. Ano ang ipinaglalaban ng Maisog Rallies? Yun man lang, yung charter change. Yun man lang i-stop. Kasi, paglapastangan sa konstitusyon ang gusto nila. So, habang wala pang klaro na move ng administrasyong ito na itigil na nila yung charter change, tuloy-tuloy ang mga Maisog Rally. So, yan ang abangan natin, Ilocos Norte. Meron daw gagawin na Maisog Rally courtesy of Governor Manotoc and Senator Amy Marcos.